Ilang politiko na lamang ba sa bansa ngayon ang hindi gumagamit ng paninira o black propaganda para lamang maiangat ang sarili na sa kabila ng mga pambabatikos na ipinupukol sa kanya, nananatiling mahinahon. Sa halip na mag-isip kung paano makakaganti sa mga kritiko, ay tinutukan na lamang ang pagpapakilala sa kanyang sarili at plataporma sa taong bayan. Ano nga ba ang tunay na batayan ng malinis na karakter ng isang sinserong individual na nag-asam ng pagbabago at kaunlaran para sa mahal niyang bayan? Si Gilbert Gibo Teodoro Jr., bakit kaya sa isang iglap ay bigla niyang nakuha ang atensyon ng publiko at bakit ganito na lamang ang taglay niyang kumpiyansa na darating ang araw na makakamit niya ang pangarap na mapaglingkuran pa ng lubos ang sambayanang Pilipino? Siya na nga ba ang susunod na Pangulo ng Pilipinas? Ano ang mga katangian niya at nakuha niya ang makapangyarihang basbas at suporta ni Pastor Apollo C. Quiboloy na isa sa mga kinikilala at nirerespetong spiritual leader ng bansa at ng buong kongregasyon nito? Si Gilbert Teodoro Jr. na mas kilala sa tawag na Gibo ay nagtapos ng Commerce sa De La Salle University at abogasya sa Universidad ng Pilipinas. Taong 1989 na makuha niya ang pinakamataas na marka sa Philippine Bar Exams. Sa Harvard Law School naman siya nagtapos ng kanyang Masters of Law. Isa siyang lisensyadong abogado sa New York, subok na commercial pilot at isa ring colonel sa Philippine Air Force Reserve Force. Si Gibo ang nag-iisang anak ni na dating Social Security System Administrator Gilbert Teodoro Sr. at dating Batasang Pambansa member Mercedes Cojuangco Teodoro. Pinsan ni Gibo si Senador Benigno Noynoy Aquino III na siya namang anak ng tiyahin niyang si dating Pangulong Corazon Aquino. Pinsang buo ng namayapang si Pangulong Aquino ang ina ni Gibo na si Mercedes Cojuangco. Bata pa lamang si Gibo ay nakitaan na agad siya ng pagkahilig at interes sa serbisyo publiko. Nang pamunuan niya ang kabataang barangay ng Gitnang Luzon, na agad namang sinundan ng pagiging miyembro niya ng Sangguniang Panlalawigan ng Tarlac. Taong 1988 naman, nang magdesisyong tumakbo sa mataas na posisyon sa gobyerno si Gibo, pinalad siya at nahalal bilang kinatawan ng unang distrito ng lalawigan ng Tarlac. Sa loob ng 3 magkakasunod na termino sa Kamara, ay nahasa ng husto ang kanyang kakayahang maging isang mahusay na lider. Sa loob ng 9 na taon niyang paninilbihan bilang mambabatas ng mababang kapulungan ng Kongreso, ay hinirang siyang Assistant Majority Leader ng ika-11 Kongreso at miyembro ng House Contingent sa Legislative Executive Development Advisory Council. Tinutukan rin niya ang mga panukalang nagsusulong ng pangangalaga sa karapatang pantao at pagpapaunlad ng ekonomiya. Sa pagtatapos ng kanyang ikatlong termino sa Kamara, pinalitan siya ng kanyang asawa na si Representative Monica Nikki Prieto Teodoro. Agosto ng taong 2007, nang pormal siyang italaga ni Pangulong Arroyo bilang kalihim ng kagawaran ng tanggulang pambansa, ang pagkakatalaga niyang ito sa sensitibong posisyon ng DND ang kumilala sa kanya bilang pinakabatang individual na humawak at naupo sa nasabing katungkulan sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa 2 taon niyang panunungkulan bilang kalihim ng DND, kasabay ng pagiging National Disaster Coordinating Council Chairman niya, ay naging tutok siya sa pagpreserba at pagpapanatili ng seguridad para sa buong bansa. Pangunahing prioridad niya ang pagtiyak ng kaayusan nang hindi isinasaalang-alang ang kapakanan ng taong bayan. Determinado nga si Gibo na gawing agresibo ang parehong hanay ng depensa at militar sa pagtugon ng mga ito sa pangangailangan ng publiko. Ipinangako niyang titibagin ang mga bulok na panuntunan na nagsilbing anay na sumisira sa buong sistema ng ahensyang kanyang pinamamahalaan. Ilan lamang ito sa mga pinsalang idinulot ng pananalanta ng mga bagyong Ondoy at Pepeng na humagupit sa Pilipinas noong 2009. Dinilubyo ang buong National Capital Region, kabilang na ang ilang karatig lalawigan nito, nang mabilis silang nailubog ng rumaragasang tubig baha hanggang sa mistulang burahin ang mga lugar na ito mula sa mapa ng Pilipinas. Sa mga pagkakataon ngang ito, nasubok ng husto ang katatagan ng NDCC sa pamumuno ni Secretary Teodoro. Kaagad, pinangunahan ni Gibo ang pagsasagawa ng rescue operation sa mga lugar na labis na sinalanta at pininsala ng mga bagyo. Kasabay nito'y tinutukan rin niya ang malawakang relief operations at pagpikas sa libu-libong pamilya na natrap sa gitna ng nagngangalit na tubig baha.
Maliban nga sa kakayang ipinakita ni Gibo na gampanan ang kanyang tungkulin sa bayan, hinahangaan din siya sa kanyang paraan ng pagsabak sa politika. Mula nga nang magsimula ang campaign period para sa mga national candidates noong 9 ng Pebrero hanggang ngayong matatapos na ang panahon ng kampanya, ay si Gibo lamang ang bukod tanging kandidato na hindi naninira o nambato ng putik sa kanyang mga katunggali. Para nga sa pambato ng Lakas Kampi CMD, ayaw na niyang dagdagan pa ang pagkakahati-hati at di pagkakasundo-sundo ng bansa dahil lamang sa pagsisiraan ng mga magkakalaban sa politika. Para kay Gibo, mas dapat tutukan ng mga kandidato ang pagpapaalam ng kanilang plataporma at programa sa taong bayan. Isa nga si Gibo sa mga kandidato sa pagkapangulo, palaging bumibisita kay Pastor Apollo C. Buloy ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, para humingi ng gabay at panalangin sa isang napakahalagang karera na kanyang papasukin. Kasunod ng desisyon niyang tumakbo bilang pinakamataas na lider ng bansa. Ngayong buwan ng Mayo, inantabayanan ng proklamasyon ni Pastor Apollo sa kandidato na mapalad na makatanggap ng kanyang suporta at basbas, kasama ng 6 na milyong miyembro ng Kingdom Nation na kanyang pinamumunuan. At matapos nga ang ilang buwang paghihintay at pananalangin sa Amang Makapangyarihan, ay inihayag na ni Pastor Apollo sa harap ng 50,000 Kingdom citizens na dumalo kagabi sa special Thanksgiving and Worship Presentation sa Jesus Christ Open Field at sa 10 milyon pang naghihintay sa kanyang proklamasyon na napili ng Amang Makapangyarihan, si Gilbert Teodoro, para maging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. We can't afford the same old dirty political games, the same tactics that pits us against one another, that makes us angry with each other. This man stayed above the fray of politics of negativity. He stayed away from the politics of hate and animosity. He has kept himself on the platform of high-caliber campaigning. He did not dive into the quagmire of traditional mudslinging. We need this man to become our leader. We have seen the heart of the man. Tonight, let it be known unto all Filipinos that the Almighty Father has appointed the president for this nation. He is no other than Gilbert Gibo Teodoro. Gilbert Gibo Teodoro stands to represent the face of the new Philippines. Not the Philippines known in the Western world as the nation of servants. Not the Philippines known in the first world countries as a land deserted by its citizens for lack of opportunities. Not the Philippines so embroiled in corruption, but the new Philippines whose citizens are educated, whose children are well-nourished, whose people are competent, whose leaders have something between their ears and can stand shoulder to shoulder with the leaders of other nations. He is our country's modern leader, has chosen Gilbert Gibo Teodoro for president. Si Gibo naman, hindi halos mapigilan ang sarili at mapaluha sa napakalaking pribilehiyong natanggap niya kasunod ng pagproklama sa kanya ni Pastor Apollo bilang susunod na Pangulo ng bansa. Kung ito'y normal contest, ako po'y maglululundag na sa tuwa. Ngunit gaya ng sinabi ng ating minamahal na pastor kanina, napakabigat ng burdens of leadership at ang responsibilidad na mahigit 6 million people ang nagtitiwala sa atin. Hindi na po biro yan dahil buhay at kinabukasan ng ating bansa, pinakamamahal na bansa ang ating pinag-uusapan. At ito pong revelation na ibinigay ng ating minamahal na pastor para sa atin ay nagbibigay na naman ng realization na
nadadagdagan na naman ang burdens of responsibilities on our shoulder. Because the trust of all of you is no trifling matter. Ang mission natin ngayon ay ang inilathala ng ating minamahal na pastor kanina. It is to make a new Philippines, a progressive Philippines, a Philippines which is looked upon with pride by its citizens, and where citizens of other countries will look with respect, mutual respect towards all Filipinos. But we cannot get there if we do not start on the road in the right way. That is why I am happy and gratified that ang conscious na daan na ipinili ng inyong abang lingkod at kanyang mga kasamahan, siya rin ang ginamit na gabay sa pagdesisyon ng ating minamahal na pastor. Ang positivism, shunning aside of hate and division, Filipinos have had enough of that. We must act in accordance with what God the Father taught us to do. Love your neighbor. And as Pastor has said earlier, our burdens, my burdens, have not yet begun. They will begin when I have been elected. And I will need your prayers and your cooperation. Prayers of each and every Filipino, because the climb uphill will not be an easy one. It will be filled with burdens, it will be filled with potholes, but there is nowhere else to go but for us to go forward as a country, as one, helping each other, lifting each other up, not trying to put each other down. Because if you help one another lift your country up, it benefits everybody. Benefits everybody, particularly the future generations. That's why I have said, during Pastor's birthday, he is not merely a spiritual leader, but a leader with an intense patriotism and love of country. Once again, I reiterate, I am humbled. And let us all pray together every day that our country be what it is supposed to be.